Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinagdiriwang natin ngayon ang pagsilang sa mahal na Birheng Maria. Subalit marahil magtataka kayo, bakit ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa salaysay ng kapanganakan ng mahal na Birhen? At ang tugon doon ay napakasimple. Dahil walang salaysay sa Ebanghelyo tungkol sa kapanganakan ng mahal na Birhen, alalahanin natin ng inilimbag o isinulat ang Ebanghelyo, ito'y para makilala si Jesus, hindi ang mahal na Birhen. Kung makikilala man ang mahal na Birhen, dahil sa kanyang kaugnayan kay Jesucristo. Kaya nga, ang ating napakinggan ay ang salaysay ng kapanganakan ni Jesus, kung saan isinasalaysan rin dito paano ang nangyari sa kapanganakan ni Jesus na may kaugnayan sa papel na ginampanan ni Maria, at hindi lamang ni Maria, kung hindi ni Jose. Dahil katulad ng sinabi ko, ang papel na ginampanan ni Maria ay malalathala lamang sa Ebanghelyo sa kanyang kaugnayan kay Jesus. Kaya kung meron man tayo ngayong pinapasalamat sa Diyos at ipinagdiriwang na kapanganakan ng mahal na Birhen, ito'y sa kadahilanan ng kanyang papel na ginampanan. Ang kanyang pagsagot ng oo sa kalooban ng Diyos nang dinalaw siya ng anghel, nagbigay daan kung saan ang mahal na Birheng Maria sa kabuuan ng kanyang buhay dapat ipagdiwang, dapat ipagpasalamat. Ang ating pagdiriwang ngayon ng banal na misa sa kapanganakan ng mahal na Birheng Maria ay may kaugnayan sa pagpapasalamat rin na kung hindi sa Kanya, wala tayong manunubos na Panginoong Jesucristo. Dahil alalahanin natin, ang nagbigay ng laman sa salita ng Diyos, ang nagbigay ng laman kay Jesus ay ang mismong sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Sa madaling sabi, kung hindi ipinanganak si Maria, ay marahil wala ring Jesus na ipapanganak. Kaya nga sa araw na ito, tayo'y nagdiriwang, tayo'y nagpapasalamat dahil sa ginampanang papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan. At saan nagsisimula ang pasasalamat na iyan? Saan nagsisimula ang pagdiriwang na iyan? Nagsisimula iyan, kung tutuusin, hindi lamang sa kapanganakan ng mahal na Birhen, kung hindi nagsisimula iyan sa paglihi sa Kanya. Alalahanin nyo, isa sa mga dogma, katuruan ng simbahan, si Maria ipinaglihi ng walang bahid ng kasalanan. We celebrate that Mary is the Immaculate Conception, December 8. Kung ang December 8, ang siyang araw na tinatawag natin the conception of the Immaculate Virgin in the womb sa sinapupunan ni Santa Ana, nagbilang tayo ng 9 na buwan mula noong December 8, kapistahan nating parokya. Ngayon, nagbilang tayo ng 9 na buwan. Eksaktong matapos ang 9 na buwan, itinakda ng simbahan na ang araw na ito ay dapat ring kilalanin at ipagdiwang. Araw ng pasasalamat at pagdiriwang dahil ginugunita natin ang kapanganakan ng mahal na Birhen. So napapansin niyo, mula sa paglihi kay Maria,
Ngayon, isinilang siya. At hindi lamang yun. Pagdating na naman ng Agosto, nakakaraang buwan, August 15, ano muli pinagdiwang natin? Isang bahagi ng buhay niya na kung saan ang kanyang katawan at kaluluwa ay iniakyat sa langit. Kaya mapapansin nyo, lahat ng mga mahalagang punto sa buhay ng Mahal na Birhen, ipinagdiriwang at ipinapasalamat sa Diyos. Ang araw na ito nakatuon sa kanyang pagsilang. At tayong mga Pilipino, higit ang pagbibigay dangal at pagdiriwang kapag sumasapit ang tinatawag na pagsilang. Kahit sino man sa atin, kapag nakatakda ang pagdiriwang, talagang ginagawa nating na paraan na maipagdiwang yan. Para doon sa may mga kakayanang pinansyal, naghahanda ng ingrande. Doon naman sa mga walang kakayanang pinansyal, makaluto lamang makapaghanda ng pansit. Ito'y tanda na ng pasasalamat. Ito'y tanda na ng pagdiriwang. Kaya nga, paano pa bilang mga Kristiyanong Katoliko, bilang mga deboto ng Mahal na Birhen, na ang ina ng Diyos itinakda ng simbahan na may araw ng kapanganakan, anong dapat nating gawin? Bilang tanda ng pagdiriwang at pagsasalamat, tayo ay natitipon, bagaman hindi pisikal, virtual, sa banal na pagdiriwang ng misa, ang pinakadakilang pamamaraan ng pasasalamat. Nagdiriwang sa puntong ito, na ang ina ng Diyos ipinagkaloob sa atin, isinilang sa atin. Kaya nga kung ang mismong simbahan na ang nagtatakda ng araw ng kapanganakan ng Mahal na Birhen at naghihikayat sa atin ay pagdiwang ito, ikaw ngayon bilang Kristiyanong Katoliko, ikaw ngayon na mananampalataya sa personal mong kakayanan, anong dapat mong gawin? Mga kapatid, hindi natin maaaring baliwalain ang pagdiriwang ng kapanganakan. Kahit nga mga tambay sa kanto, nagbibigay daan ng kanilang mga kaibigan at kainuman, dinadaan ng kasiyahan sa konting inuman, paano pa kaya ang lubos na nakakaunawa sa tunay na dahilan ng pagdiriwang? Ang isang mananampalatayang Katoliko, dapat binibigyan daan ang kapanganakan ng Mahal na Birhen sa personal niyang kakayanan. Katulad na lamang, sa araw na ito, lubos kong ipinapasalamat. Alalahanin natin lahat ng parokya halos sa buong Maynila ay mahigit 1 buwan na nasarado. Alam naman ng lahat ng kura paroko at marahil ng lahat ng mga kasapi ng Parish Pastoral Council ng bawat parokya. Pag walang misa, walang kolekta. Pag walang kolekta, walang alay, paano mabubuhay ang parokya? Kaya nga, bilang deboto ng Mahal na Ina, sabi ko sa aking sarili, naku, magpipiesta na naman ang Mahal na Ina, paano kaya ang mounting pamamaraan namin na maipagdiwang ito? Kasi minsan, dumarating ang tinatawag na tukso. Huwag ka na lang maglagay ng bulaklak, gastos pa yon. Pwede mo nang gamitin yung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pampasahod sa mga empleyado. Pero pumasok sa isip ko, hindi maaari. Kasi ang parokyang ito nakapangalan sa Mahal na Ina. Baka meron namang mga tao na kapag kinatok ang puso, magkakaloob, mag-aalay sa kanilang munting pamamaraan ng bulaklak. Hindi nga ako nagkamali. Nariyan, napabulaklakan natin kahit walang mang tao ang ating simbahan katulad ng normal na pagdiriwang, binibigay natin ang nararapat sa Mahal na Ina.
Tanda ng ating pasasalamat, tanda ng ating pagdiriwang. Pero yon ay pinakita ng mga taong kinatok natin ang kanilang puso. Yun ang alay nila, pasasalamat at pagdiwang sa Mahal na Birhen. Pero naroon pa rin ang tanong, paano sa atin na mga Katoliko at Kristiyano? Sa araw na ito, anong kaya mong ialay sa Mahal na Birhen? Alam niyo po, kung wala man tayong kakanayang pinansyal, ang pagdarasal ng Santo Rosario sa araw na ito, kapag pinagdasal natin ito o ginawa natin ng mataimtim, ay maaaring pag-aalay na sa Mahal na Birhen. Tandaan niyo, tinawag ang salitang rosaryo dahil sa salitang Latin rosarium, maraming bulaklak. Dahil ang bawat Ave Maria na ating binibigkas, kung yan ay pinagninilayan, ay mga rosas na binibigay natin sa paanan ng Mahal na Ina. Ito ay isang konkretong pamamaraan ng ating pag-aalay. Wala ka mang mabigay na konkretong bulaklak, na konkretong rosas ngayon sa simbahan, pero nagdasal ka ng mataimtim ng Santo Rosario mula sa iyong tahanan. Yan ay may alay mo sa Mahal na Ina. Ano pa? Sa araw na ito, sa pagninilay mo ng mga misteryo ng Rosaryo, may mapupulot at mapupulot kang mga magagandang ugali, katangian ng Mahal na Birhen. Ba't di mo gayahin? Ba't di mo isabuhay at sabihin sa Mahal na Ina, Mahal na Ina, itong nais kong ialay sa iyo. Ang mamuhay sa kadalisayan, ang mamuhay sa pag-ibig, ang mamuhay sa pagkawang gawa. Dahil kung tutuusin, lahat ng magagandang pag-uugali, taglay ng Mahal na Ina. Kaya nga tayo na mga anak niya at tumitingala sa Kanya, ang kaya nating gawin, ay gayahin ng Kanyang yapak. Yun dapat ang ginagawa ng mabuting anak. Sinusundan ang yapak ng Kanyang ina. Kaya nga, yun rin marahil ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ni Jesus sa atin si Maria. Upang tayo na namimintuho sa Kanya, ay hindi lamang siya lapitan dahil may kailangan tayo, kundi tingalain siya na sa Kanyang mabubuting pamamaraan at pamumuhay, may masundan tayo. Dalawa ang binigay ko sa inyong halimbawa na maaari nating ialay sa kapistahan ng Mahal na Ina. Ang pag-aalay ng mataimtim na pagdarasal ng Santo Rosario at ang pagsasabuhay ng mga mabubuting katangian ng Mahal na Birhen. Nais ko pong wakasan ang pagninilay na meron tayo sa mismong karanasan ko nitong araw at ng mga nakaraang araw. Alam niyo po, bawat taon na nagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Ina, sa aking munting pamamaraan, gumagawa talaga ako ng espesyal na hindi ko kadalasan binabahagi. Kasi personal po yun. Palagi yung iniisip, ano ang ireregalo ko sa Mahal na Ina? Anong ireregalo ko? Anong maibibigay ko? Sa taong ito, palaging, sa mga nakarang araw, yan rin ang sinatanong ko sa kanya. Mama Mary, anong gusto niyong regalo? Hindi ko talaga alam. Hanggang sa araw na ito, gumagawa ko ng maliit na pamamaraan. Pero kabaliktaran ang nangyari. Ang Mahal na Birhen ang nagbigay ng regalo sa akin. Napakagandang regalo. Marahil alam naman ng lahat na sa araw na ito, inilabas na ng mahal na obispo ang kanyang dekreto tungkol sa pagmimisa ng makaluma. Bilang spiritual director ng samahan ng mga mananampalataya at nagmimisa ng makaluma,
tinanggap namin ito ng malungkot. Malungkot. Nakipag-usap kami sa mahal na obispo. Pero sa wakas, ang mananaig po palagi ay ang pagsunod sa kalooban ng mahal na obispo. Bakit kamo? Dahil katulad ng sabi nga, kung ang mahal na birhen naging masunurin sa kalooban ng Diyos, tayo naman na mga kasapi ng sambayan ng Diyos, dapat maging masunurin sa ama ng ating diocese. Kaya sumunod kami. Subalit sa araw na ito, masakit man natanggapin, ang mahal na ina hindi nagkulang. Ipinadama niya hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga dumadalo ng Tridentine Mass. Kami ang biniyayaan. Ang biyayang iyon hindi na namin maipapahayag ng publiko. Pero isang biyaya na napakaganda, isang biyaya na napakalaki, isang biyaya na dapat ipagpasalamat. Kaya nga nakakatuwa isipin, iniisip ko paano mabigyan ng regalong mahal na birhen sa taong ito. Siyang nagsilita, siyang gumawa ng paraan na sinasabi sa amin, ako naman magre-regalo sa iyo. Kaya nga, kapag ganitong ginagawa ng mahal na ina, ang magagawa mo na lamang ay mabigyan siya ng dangal, ng karangalan, ang mabigyan siya ng nararapat na pagdiriwang, ang mabigyan siya ng nararapat na pasasalamat. Mahal na ina, salamat at muli po, maligayang bati sa inyong karawan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.